May mga kaliwat sa aton mga sumulunod sa nga programa kapikag isyu sa Hotel Del Rio. Ang ako na panilista taga ay panahon makapanamyaw. Well, my good morning luwat no ang ato bisita from legislative to executive back to legislative sa Banuasang Dumangas, Iloilo. Wala liwan, hindi ni siya artista. Permini siya kang salaan niya artista eh. Atong bisita sa pungaga, si Vice Mayor sang Dumangas, Ronaldo Unal Goles. Sir, your greetings to our viewers. Thank you so much kag mayong agagid sa aton mga viewers, especially sa akon mga kasimanwa dira sa Banwasang Dumangas kag sa tanan nga Dumangasanon nga nagalantaw sa ini nga programa. Tito Peter, mayong agagid kag si partner Migo Francis. Good morning, Vice Mayor. Former Mayor Ronald Goles. Good morning. Good morning. Ang unang pamangkot, di sino si Unal Goles, taga diin ni siya. Kag ano na siya subong? Well, siguro damo naman nakakilala sa ato no. Taga Dumangas kita kuya, taga Ilaya 3rd, Barangay Ilaya 3rd, dira kita nagdako. Dira kita nag-graduate sang kinder. Pag grade 1 si piyon ako hasta mag-college. And then nag-abroad manabi, tapos nagbalik sa Manila, nagsulod sa show business or entertainment, kag nag-recording artist kita sa Manila under Diamond Star Music and Star Records of ABS-CBN. And then not for a long time, pero after a while nagbalik naman kita diri sa Iloilo, sa Dumangas, kag nagdalagan kita konsihal year 2004. So dito nag-umpisa ang ato nga political career bilang isa ka konsihal. Memoryado gani ni Francis eh. Ang akong history siguro gintun-an niya gid ni. And then from konsihal 2004, one term 2007 naglagan ako sina dayon as mayor. Upod na kami ni Congressman Ferch Beron as my congressman. And then 2 terms tapos ko. On my 3rd term naperdi ako saka kay former Mayor Distura. And then nagbungguan na naman kami liwat. Napirde ko naman siya. Balik tatlo kami bungguan na ang score namon 2-1. 2-1 Francis. And then pagbalik ko as mayor, 2 terms, and then on my 3rd term nag-slide down ako as vice mayor. Pero during that time na pirdi ako, nagkapitan pagit ako base mo pagin ng isang wala na mismo Guru Franz. Nag-captain. Nagkapitan ako, nag-ABC president naman ako sang Banwa. And then nagbalik naman ako sa pagka-mayor, and then 2 terms as mayor. Nag-slide ako as vice mayor on my 3rd term. Amo ning subong ginatindugan ko, ang ginapungkuan ko what I mean nga posisyon kay si Congressman BJ Biron nag-slide down man as mayor. So amo ning nga sa subong ang incumbent namon nga positions, si Congressman BJ as former congressman, now mayor. Ako naman as mayor, now vice mayor. Tapos si Vice Mayor Cato Marfito, now as councilor. So ang grupo naman, isa man gyapon, pero nag-slide down na kami. So I'm on my 1st term sa subong as vice mayor. Okay. Pero antes kita magsugod sa papamangkot si mo sa lugar ni Mudra ang naon tanay no? Ang iniblang Coastal Road. So una ginakadlawan ini sa iban nga mga katapo sa media diri sa Iloilo mo. Pila ka suba ini nagabulag sa Dumangas, malin sa syudad sa Iloilo. Sa Haro abi. Pila ka suba gyano makakadto ka dira sa Dumangas. Pero ginandom ini nga mataytayan o kung makarsadahan, mabutangan taytay nga makalabot dito ang salakyan nga patruida sa Banwasang Dumangas. Ano ba lang ginalinan sini nga subong nagsikat ang Dumangas sa mga pagkaon kag sa iyang mga produkto. Pero luwas sina ginatawag lang nga Coastal Road. Ano paano ina nang inuman? Wow, thank you gid kinamin ni kay balikan tab lang history because this is very very important no nga mabalaan man sang tanan nga ang aton nga Coastal Road. I remember elementary pa lang ako. Nag-aagi kami dira sa likod sang Altatxera. Wala pa niya lusot pakadto sa Inguri. Gamay way panada. Pero ang taytay nga magyan sini no, explain ko lang gamay. Madamo.
nagtuhaw na subong ang floodway. And then may ara kita sa Leganes Saraga nga boundary. Then another boundary sa Dumangas Saraga. And then another boundary there is Bantod Fabrika. And then another boundary there is Dakutan. Then another boundary dito sa Sapaw. Mga 4-5 kataytay ang inagyan. Ang matuod sini nga daw ginakadlawan ini isang unang project kay ginupisan ni former Congressman Narciso Monfort nga amon gina taga Dumangas gina ya, no? Dollar Monfort. Nauna patindog Francis ang mga taytay sang sa karsada. Wala karsada, tay-tay una. Taytay. Kadlawan niya nga may taytay nga wala ganing karsada. Asa sang ulihi ang projection gali, I remember, no, during the time of former Congressman Manyata Lopez Vito, nga ginaistoryana nila, do dira nag-umpisa na dira ang concept of having a coastal road, the time of former Congressman Monfort. So muna nga may mga proposals kami dira ng himo ini nga Monfort Boulevard, nga ipangalan sa mga tao bala nga nagpaminsar, hatag extra effort para nga matigayon ang ini ang coastal road. That's why may mga legislative acts kami dira and proposals to make it Monfort Boulevard. Kag may isa pa ring proposal bagid kay ang katapusan sa isang coastal road nga ginatawag, no, the famous coastal road amo nang pier sa Dumangas, the Dumangas Port. So may proposal man da subong si Congressman Ferge Biron nga supunan man ni ang coastal road pakadto sa Barutak going to Anilao. So hopefully nga mapatigayon man ni para mangin mahapos pagid ang transportation mode sang aton nga probinsya. Kaya ang Port of Dumangas is a very promising port, no? Hindi lang naga-promise na kita, but is now a functional port nga naga-cater ina dira almost mga 1,005 to 2,000 passengers a day. Ang biyahe dira mga 27 to 29 trips a day. Roro connecting Dumangas, Iloilo to Bacolod, Negros Occidental, Bacolod City and Dumangas. So 24 hours, 7 days a week ang biyahe sina dira. That is why nga non-stop na kung maalang-alang ka diri sa syudad, pa Bacolod or pa Negros, diretso ka lang sa Dumangas, makasakay ka gidto ya. Kay ang mga barko dito bisan gabi biyahe na. Last trip naman, I think it's 12, then start naman 4 o'clock in the morning. Mayarap paging alas 2 na da from Bacolod to Dumangas. So sige-sige, may mga bag-o na dira nga mga shipping companies, shipping lines ka nagsululod like Fastcat, and then may proposal during the time ako pang mayor nga from Dumangas going to the southern part of Cebu na direkta na gid, pero tunan pa nila kay amo na mga proposals pa lang. So now ang coastal road nga ginabahambal ni Tito Peter, no, as ibalikan ko lang, na conceptualize siya during the time of former Congressman Monfort, kag gina-propose pagid ni Congressman First Beron nga i-connect pagid ini siya from Dumangas to Barotac towards Anilao, a new coastal road nga proposal. So again, no, ang endpoint sang coastal road subong amo ning Dumangas Port. Kag former mayor, part man ako sa ginatawag nga local economic and investment promotions team sang province ang una. Nag-identify kami sang daw 7 ni economic zones nga pagpatindugon sa probinsya sang Iloilo, and Dumangas is one of those nga na-identify to have an economic zone. So kay may port ang Dumangas, may economic zone pagid kami, so mangin economic hub na ng Dumangas. Kaya ang tanan nga mga produkto from those economic zones as identified in the province of Iloilo, diri na di mabagsak ng tanan sa Dumangas. Kaya arada ang port. So ang mga produkto mahapos na nga may mga backload na ni madlagko nga barko lakad daw kundi man na sila nagdalin kag din sa pakadto liwat. So ang triangular economic zone or economic activities sang province of Iloilo, the city of Iloilo, dira klaro na kung nantamo sa babaw ng Dumangas already sa may baybay facing Guimaras muna ang future nga international
cargo terminal or port. Pasaka ka diri sa babaw, amo niyang international airport, Kabatuan. May mga highways na gina-expand na into 4 lanes, 6 lanes. And then there is sa right side or left side, right side I mean, facing Guimaras, ari ding City Iloilo, sarang triangular na nga economic activities nga matabo. Kung makita ninyo, may mga bypass road, circumferential road, radial road, dira na nagatuhouse mo within the area ang ekonomiya nga magaturhaw and economic activities. That's why nga Dumangas plays a major and vital role, especially now that we're connecting Iloilo to Negros because of the port. Una ko nag-greet ko na yung galantaw sa aton sa mga Denmark, Sweden, Australia. Do ba isis la permisang magsisyon mo na John Wiro la. Pro-Amerikano siya, si John niya do pro-China. Ara na, sadya ba isayin lang mo. Also to, Ma'am Florence Kirol of Toronto, Canada. Okay. Bayan tanan ng ibang tanano, karoon lang rin na lista to eh. Now, nakita nato niya ang Dumangas, dako na gid eh. Dako na ni siya kumparar sa iban. Pila bala ka suba, pagkato naman karoon sa ginambal mo nga, ano to nga lugar ang New Circumferential Road. Hindi. New coastal. Butangan sa coastal naman. Coastal. I-connect ang Barotac to Anilaw mo. Yeah. Ano, pila ka suba? Ang hindi pa ko sigurado gid sa nadumduman ko do mga 3 ka taytay ang inog patindogon, 3 hasta 4. Ti mayo kay nubraga ni Congressman Monfort sa unang pila ka suba mga ko. lima to. Nauna ginambaw ni kay Francis Aguina while you were away, Peter. Ginakantyawan, ginakadlawan nila nga nag-una ya tindog ang taytay nga wala karsada. Kadlawan nila si Congressman Monfort, subong namin managi nila. Enjoy man sila sa coastal road, kagatahom gid sang view dira sa Dumangas nga area. Ang isa nga napatawom sa ngalan nga coastal road is about mga bisita naton diri. Yung nagakadto diri mga tagaiban nga lugar mga balikbayan. Pagambal nga din, mayo nga kauna, yung malingaw ka, ang una kin sabat sa tao coastal road. Inauli lang gani yung bilyan na kadood, koordinaryo na ya, papagambal mo coastal road, dira ka makakita, sindamo ang kalanan, antes ka makabot sa Dumangas. Oh yes. Actually, Tito, i-share ko lang ni gamay, no? Part pa sang City Iloilo, dira sa mga, ano ganing nga lugar, Bigki, Liganes. Arada nagturuhaw ang mga, dumudamo ang mga restaurants, may mga resorts. So kanami gid nga ang maining nga mga restaurants and resorts, no, is just about few minutes away from the City of Iloilo. So, ara ka na dahil makatilaw ka sa mga priska, mga pagkaon dito sa coastal road, no? Damo gid na, hindi ko na pag-mention ng mga ngalan nila, puro damo gid na. And then if you go further pa gid, dugang ka lang mga 10 minutes drive to 15 minutes drive, kay gintakos ko gid na mo humalin dira sa may Abisya Higato kay tita. Diretson mo na in a matter of 15, 17 minutes, ara ka na sa Dumangas. Yes. Dito naman makatilaw ka sa mas preska pag yung mga pagkaon, kag nami pag ang view. Preskang dire sa may city, pero gumawa ka lang, dugangi lang tapak gasolinador mo. Ang salakyan mo, dugangi lang gamay, extend mo lang, Dumangas ka na, and you will experience the beauty of nature while experiencing the best of seafoods in the province of Iloilo. Abi mo, Francis, pagaling mo pala diri sa coastal, no? Diri pagsugod mo, dihalin ka lang sa Liganes ng mga area ng Bakalanaan. Mga piska na nadang na-display lang, makita mo na limango. Kasag, pag-uwiat mo, kita mo gidya nga piska. Pag-abot mo sa Dumangas, pag-uwiat mo, kagton ka gidya sa nga limango. Sobra pag ito ka piska. Kagang Dumangas kina-consider nga famous Bangros capital of the Philippines. Okay. Hindi mga Philippines, kaya ba si Akiga, tas ang Pangasinan. Kuha na, Iloilo. Kay ang aton diri sa Iloilo, medyo ginakilala gid man ang Dumangas, manami ang produkto namon. Kaya because we have about 4,000 hectares nga fish pond area dira, kag ang amon nga pagpakaon, ara pa kami sa mga 60% lab or natural food gihapon. May kita mga artificial feeding areas dira, no, sa pag-culture sina. Pero hindi tanan. May mga feeds kita nga ginapakaon, pero ang natural nga lab ara gid gihapon dira sa Dumangas. Matilawan nyo gid ang
ang natural growing of bangros, which is ara sa Dumangas. Kag ang festival sa Dumangas ginngalanan na namon nga How-As Festival tungod sang kapunungan dira. Oo. Kag gina-features How-As Festival ang bangros. Kung makita mo dati Tito Peter, Franz, kag sa tanan nga nagalalantaw dire, ang amon nga obelisk dira no, nga sa Banwa sa Dumangas, bangros ginang ipa-designan naton. Na? So ara maklaro gina that there's always a sense of pride of every Dumangasanon ang bangros. Kay basta Dumangasanon kay way kakatakan ka ang bangros mo. Okay, ha. Bisan isa ka simana nga bangros, wala sa matakan na. Dari karon no, damo ni makadto kay ko damo sing matigiban yung lugar tangan balalik diri nga makadto kita guro, no? Shout out na kay Ross Aiden Stratman from Germany. Rina di siya subong sa Iloilo siguro. Di magamo sino nga sugid, mamasyar na doon siguro. Oh. Eduardo Alegre. Shout out to kay Denmark Tweedy of Australia. To Edith Bio of Perlan, Texas. To Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Ramon Cornelia of Canada, Toronto. Vincent Bon, bosiado ko ni. Adora Habana. Itek Enriquez. Noy Goles. Neri Gotico of California. Doon ka damo sa galantaw pagkaon niya ni gurong na dumdum nila mo. Primo Noy, mayong aga. Oh. Magamusin na ang ginambal ko kayo na, pagalin mo diri sa kustal, pagsugod mo palang diri halin ka si Bigki, pagkato ka na to, damo magyan mo nga kalanad ng apriska ang pagkaon. Paikap mo ginambal ko na, pagdakop mo na sa mga bangros asang halimango, makita mo lang ko, maligyanan ini. Pagkabot mo sa Dumangas, pagdakop sa limango, may ikap ka, kagton kagidyaso, dabot silingon, mas priska pa dito. Well, Vice Mayor, kamusta ang bangros kag alimango industry sa banwasang Dumangas mo? Sige ka po ang export yung isang sining manamit ka pagkaon nyo. Dali lang ha. Ginambal ni Francis, kamusta ang bangros kag alimango? Ito hindi nakasabat, pero bangros kag alimango, kung paano siya, kamusta mo? O sige na. Hindi na kita kalabot sa export sang bangros kay locally ara na may mga buyers na kita. Okay. Ang local produce naton enough naman para sa aton mga local consumers. Pero kung ginalantaw ta ang bigger scale of bangus industry, naamigid kung maka-export pa kita. That is why nga si Mayor BJ and Congressman Ferge, kung mag-inistorya kami, isa ina sa mga dako nga mga target potential of creation of industry ang bangos gapon. Nga hindi lang din nga mabakal lang yang bangros ara sa tindahan, pero may mga produkto kita like mga canned goods na nga bangros, kung processed na nga mga bangros, mga boneless, kung ano-ano lang kag i-export naton gina-istoryahan na subong sis kag aga house kami dira sa Dumangas ang isa ka satellite nga satellite office and farm sang SIFDEC amo nang research institution nga dira ginatun-an nila kung paano pagid mapropagate, paano pagid mabuligan ang mga manugpunong sang aquaculture amo nang SIFDEC. So grabe maayo kag grabing binuligay namon dira kag ginalantaw namon kinalan may manamit pagid nga collaboration ang SIFDEC, local government kag ang aton nga mga private sector kay ti kanami gid kun ma-enhance pagid nila ang industriya bla. Especially now balikan taman to gamay ang mga restaurant operations and resorts sa Dumangas kay nagadamo kag damo na choices subong may ara kita ng mga local foods, may ara kita ng mga Mediterranean food nga naga-serve dira. Pero mabakal gid yung local gyapon nga mga pagkaon dira sa Banwa sa Dumangas kag may mga Thai restaurants man dira. Kag combination sang mga native nga mga Ilonggo foods. So try to visit Dumangas lang, especially dira no. Kantuin nyo lang ang Lakaran Thai Filipino restaurant. Nami manada. Okay, antes na no. From Botch Florentine. Yeah, good morning Sir Peter, Iminia kag Sir Francis. Watching live diri sa Mulo Plaza Kapihan with Sir Cronica.
SPO Director, with Nong Bibot Idrosolano, Sir Benitez, kag Kap Patok, kag sa tanan nga nagapangapi. Oh, good morning da sa inyo. Kaya ba pagpamati Morning dira kay Colonel Coronica kag sa tanan nga kapitan da sa Mulo District kag nagapangapi sa Mulo Plaza. Good morning. From Jimboy Belches Muya, mayong aga idol ko nga Vice Mayor Gules sa Dumangas. Toto Jimboy, good morning. Idol. And also from Grace Parino Lim, ang gwapang sibisang pututan is Grace, watching. yes. Thank Good you. morning. Okay, Francis. Well, tapos kita sa Bangros, katubla kita sa inyo da matahong Batangas Port. Nga Dumangas. Batangas, sorry. Dumangas Port. Dumangas Port. Oh, kaya doon dumduma ko si Vilma Santos eh. Kapanaran pa ko Batangas. Dumangas Port gali. Ang pati na ito i-take over ini isang kumpanya ni Rasul. Pero do ang gamamanage ini ang Dumangas LGU gapon na Vice. Well, during that time, makita ang kapong ko nga mayor, may kita nakabaton sang unsolicited proposal coming from the ICT-SI. No? Amo ni ang iyan ni Razon group of companies no nga nagpropose na i-develop, improve nila ang duwa ka port diri sa Iloilo. Amo ni ang City of Iloilo and Dumangas Port. So duwa ka port ang i-develop. However, before the national election, nag-withdraw sila sa ilang unsolicited proposal. So wala naman to madayon. And then after sang nagdaog na si President Bongbong Marcos, nagbalik naman ang ilang proposal, pero nag-focus sila sa City of Iloilo, anay. While pending naman ang ilang intent nga i-develop man nilang Dumangas. So kung matabogin man if ever nga i-consider ina sang gobyerno naton nga magsulod o batunon ang Razon Group or whoever, kay open man ni siya eh. Dira sa Port of Dumangas, by virtue of a court order, kay kaming nag-take over sina sometime 2022, no? Before election. Nag-take over ang LG of Dumangas dira. So, ang agreement would most likely be nga Dumangas gyapon ang mangin mayor nga partner sang private company together with still PPA sa gyapon. Kaya tatlo na ang mayor nga naga-manage eh. Administered kita by Port of the Philippine Ports Authority, and then ang direct management amo na ang Banwas ang Dumangas, LGU, and if we consider a private firm, there will be a tripartite or private-public partnership nga matabo. We are still open. Mayor BJ Biron is open for these proposals as well as Congressman Ferds together with the Sanggunian. Nga anytime, anyone or anybody na maghatag sang intent to be partners na ma-improve ang ekonomiya sang Dumangas, we are really open. Kaya gina-promote subong ni Congressman Ferds that ang 4th District is such a place no nga pwede kita ipabugal for investments. That's why may ara na siyang Facebook page nga invest in the 4th District of Iloilo. Sa mga oras ba lang malangan ang mga tao sa pagbiyahe, biyahin ka sa Cebu, mapuli ka sa Iloilo, ang may ruro man ang Cebu kag ang Negros, no? Pwede ka na kagi, may ruro pag Negros going to Iloilo. So, hindi problema sa mga negosyante, no? Ang pagbiyahe. So, luwag ka na ipabalo diri nga sa mga negosyante, ang Dumangas Port, may biyahe na daw, halos wala untat na ang every, hindi may larga pa Negros. Kada oras. Kada oras kita, no? So, hindi kita mabudlayan sa inyong mga negosyo. Yep. May sugpon lang ko Tito Peter, no? While we are in operation right now sa trade, no? And transportation means naton connecting Negros and Iloilo via Dumangas and Bacolod City. Tun-an man namon kagin propose man na nga mag-create man da sang another connectivity between naman na iya Dumangas and Guimaras. Yes, yes. Nga may roro kami dala nga gina-propose nga diri sa Buena Vista, Malusot. Kay para hindi naman ginutok, ma-decongest naman naton ang nagabiyahe via the City of Iloilo.
Kay kung magpanbakol, kung magpagimara subong mga tao, diri gyud sila ga pila ginutok sa may lapos. So karon ginlantaw namon gagintrutunan sang mga amigo taman nga kun maka-create kita sang isa ka ruta nga ga-connect Iloilo and Guimaras, mas maayo. That is why nga Port of Dumangas i-connect na naton pakadto diri sa Port of Buena Vista or sa Takay, another barangay diri sa Buena Vista. Nga para kung ikaw taga central part of Iloilo, northern part of Iloilo, gusto mo maglagaw, bakasyon, ekskursyon sa Guimaras Island, dito ka na lang agi, diretso ka to ya. Hindi na magpila di o whatever, nga maisba lang traffic. May alternate route kita via Dumangas going Guimaras. And that would improve again the economic partnership between the two provinces, Iloilo and Guimaras. Manambal nila, the creation of Negros Island region, makabuhin ko no sa economic activity tadi sa Iloilo City. Pero hindi ko masiling makabuhin, no? Kaya kung nag-operate ang Dumangas Port, kaga mo nag-operate ba nang sa Guimaras Wharf, nga may ilaman sila, ang negosyo, sige, no? Wala untat na ya. Kag ang biyahe dito sa Dumangas, mo ginambal ko nga, every hour may biyahe. Paano nga mapituhan kita? Siguro, basta gani mapa-improve na nato ng ato niya eh. Kung makabuhin siguro income gamay, tungod lang si parar ang Negros. But the Port of Guimaras, Dumangas, and the Wharf of Guimaras, kung nakapunction, trade is still continuing. Ang ginlantaw naton man of the creation of the Negros Island region, somehow may effect nga gamay, pero ang ginalantaw dire naton is more on the economic sustainability sang kada probinsya kada region eh. Kay kung umpisa kita tindog on our own 2 feet, no, like kita dire sa Iloilo, nagasangkad pa naton pang nauna, nanging innovative pagkikita kuno pag obrahon ta mo kay hindi na kita independent sa iban man. So that's why we are creating new high impact nga mga proyekto ka mga programs para naman niya ma-sustain nato ang ekonomiya within us. That's why ang connectivity through transportation, the easing down of transportation modes, mas maayo ginaya. While notwithstanding sang proposed ining Taytay, no? Kay Taytay okay man na iya. But we are now targeting another naman eh. Kaya kung damo option ng tao, mas mahapos mo. Nga, sige, dire tamagi kay nami di, lapit. Hindi na to magpalayo. Like, again, napakadto ko dire, nagvaya lapas ako sa Inguri dito. Why ko magunauna nga may traffic ito sa may lapas. Kung diri ko nagagi sa Haro, mas hapos. So, at least may option ka bla, either via Haro ka, or via lapas ka. So kung di nang mas maayos para sa imo, di na mo sudlan. That's why ang tao ginataga naton sa mga options. Okay, bago ko yata kay Francis, no? Thank you, Sir Peter and Francis, sa consistent greetings coming from SB Grace Parinulim. Padayon lang Idol Vice Gulis si mo matutuod niya Servicios Dumangas from Jimboy Belches Muya. Yes. Tapos, good morning to everybody. That is with your program, Panay Railways Incorporated. Pag ginag-great kita sa Panay Railways, no? Yung luya, drip yung gina-imbitar naman na sila. Bukadamo, nagilising ka lang tao. Sige. Ay, Francis. Kung ito mapatian, ining mga dalagko nga proyekto sa Dumangas, ining plano ni Congressman Biron, ining extension sa Coastal Road from Dumangas to Borotacbio, ang pag-modernize ang atong Dumangas Port, ini bala may kaygayunan, kag very potential ang Dumangas nga maging syudad, nga mangin sitiyod. Kaya ang isa ka lugar nga gusto mag-sitiyod, tatlong lang kriteria mo: land area, population, kag importante ang income. Ang pamangkot natin kay former Mayor Adlaw, Vice Mayor Onargoles, ano bala, may plano ka mo ngay mo syudad ang Dumangas? Ang sitihod nga ginaistoryahan, Sir Francis, no, dugay ko na nabatian. High school pa lang ako, ginaistoryahan na sa mga politiko ang cityhood nga na, mga syudad. Di subong nag-edad na ako, amo nagyapong naistoryahan. Nami man na nga ginaplanuhan, kag may plano. However, kung ako ang point of view ko naman as a local leader, as a local constituent, abi isang banwa ka ng Mangas, no, ako let it flow naturally.
kung mag-abot ang adlaw nga ready na kita sa pagiging syudad, let it be, mangin syudad. Kung alang-alang pa, let it be, alang-alang pa man, while we are just doing things accordingly. Na kung ano ang ma-improve naton, i-improve ta, para sa ginaobra subong sang current administration ni Mayor BJ, tanan nga improvement, karasada, barangay infrastructure, municipal infrastructure projects like market, arena, gymnasium, sige lang na daya. So we're not really targeting the level and the status of being a city. Kay kung sagad ta kalagas ang cityhood, basi damo man mapiktuhan bala. Da magtaraas ang aton taxes, kag magulpian ng mga tawo. Pero manami gid yang tawgon nga Dumangas City. Do ano bala a pride of every Dumangasanon dira yang taga-diin ka nila na nga municipality of Dumangas kundi Dumangas City. However, hindi ta lang pagpiliton, hindi ta pagsakuon. Amat-amaton ta lang, and then kung mag-abot ang tiyempo nga ready na kita nga tawgon kag ma-convert kita into a city, then it's always the best nga dungog nga mahatag naton sa mga Dumangasanon. So, Ano ba lang sa tatlo ka kriteria ining land area, population kag income, din ka mo diri qualified nga mangin syudad kung inali nga mag-apply ka mo for city ining Banwa sa Dumangas. kung ako maglantaw in all aspects sa tatlo nga na, do medyo sa land area daw pwede naman. However, sa population, nagataas mo ng criteria naman mo. Sang una, pila man lang ng population man. 50,000, tapos na imo na 75,000, na imo 100,000. Basin din kami kalabot sina. Kung income naman, sakto-sakto lang, nasa mga 300-400 million naman ito nga ira nila. May local income naman. But there are other municipalities, LGUs, nga kadagkog sang income, pero hindi man gyapon kapasar a city. So, para sa akon, hindi man importante nga mangin syudad gid dayon. Importante nga ang aton nga Banwa considered nga progressive, business friendly, kag though destination bala sang mga tawo like turista naton, even local investors, a haven of investments nga kadto ka mo dire kay ari ding amo ni Banwa, available for investment, available for recreation. So amo na ang mga target lang naton to make Dumangas a better place gidya in terms of economic and recreation areas. Ang port sa Dumangas, nagaserbisyo na sa Negros Island and Iloilo or Panay. Do you have any plans sa inyo abidra sa local government units? So do you have any plan nga makabutang ka mo dira kay tiginambal mo mangin international port ini ko matabo, no? Ang may biyahe bala nga Cebu, Iloilo, vice versa, kag Manila, Iloilo. Mayara bala ka mo ginaplanos na san ay namatupa. Well, eventually siguro matupa din na siya kung mag-start na ang mga developments dira sa port naton. Kaya ang port naton is now only catering to ro-ro operations and some nga mga gurugagmay lang nga inter-island, mga transshipment lang. Pero in terms of international vessels nga magsulod, alang-alang pa. That is why ang proposal sang mga Razon Group nga ini is himo nini nga do alternative container terminal other than the city of Iloilo. Pero kung mag-start na nadira nga mag-expand na kami patunga, then I am sure madamo na makakita nga mga negosyante kag mag-start na sila dayon engage into these kinds of industries and businesses in relation to port operations. Kaya as of today, ang nagasululod diri sa amon Banwa, as per information ko man, ang galan banking ang mga businessmen. Nagapreparar sila sang future. Nga if ever and anytime soon nga mag-launch na ang developments, ara na sila nakapwesto na. Hindi na sila mabudlayan mangita sa ilang mga local areas. Kaya plastado na sila. That is why nga ang future plan, ara gid na ang ginambal mo na nga mga barko nga masululod dira nga magbiyahe via Cebu kay nakakadto na gani ang duwa ka kumpanya nga madirekta na sila Dumangas to Cebu. Yes, kilang lang mataw medyo ko may direkta nga biyahe, no? Kay balo ka
magapit man sa Negros, lain man niya sa Negros Island, magsiparar na sila, lain na ekonomiya. Lain man Cebu direkta sa Iloilo, kag Iloilo direkta Cebu. Now, saan nakapirma na ni Blanday ko, nakaregluhan na ang local government ninyo kag ang Rason Group? Wala pa. As I have mentioned a while ago, ang ilang unsolicited proposal nga masulod sa Iloilo, duha ka port, ang munang Iloilo City Port kang Dumangas Port. So, after election, again withdraw nila before election. After election, nagbalik naman ng ilang proposal, pero nag-concentrate, nag-focus sila sa City of Iloilo. So, kami ni Governor Defensor sang una, wala pa maghatag sang certification or resolution of no objection tungod kay hindi pa klaro during that time ang ilang program of works nga inog implement diri sa Port of Dumangas. Though generic lang balang nga bilog nga 13 billion, pero hindi pa kita kabalo kung pilagid ang ibutang sa Dumangas kag anugid ang obrahon. So karon I think damo naman ang naghatag interest kag ara gyapon ang Razon Group nga daw interested gyapon nga magsulod sa Dumangas. Frances, ang Port Subong wala untat ang biyahe doon, no? How about the warehouse? Sa mga warehouse dira nga makaakomodar sa mga baligya sa mga mga trades ang tawag yung for shipment nga gahulat, mayroon bala mga warehouses dira nga makaakomodar na? May mga plano na gid man. In fact, din preparar na namon amon comprehensive land use plan in preparation for this future nga abot sa Banwa Kanumangas. That's why ang land use plan is very important also. Kag that's why ang bakugina nagapamakal na duta ang mga businessmen kay anytime, as I've said, nga spark up na ang port operation, may readiness sa mga warehouses nila. Pero there are industries ka nagsulod na dira sa Banwa. Amo ni ang aton mga feed mill, agri-essential na dira, ang Cargill, aram na dagko ni mga feed mills, no? And then aram na mga oil depot, nakakuha na sa mga necessary permits nila. And there are other industries nga nagasulod sa Banwa Kanumangas. That is why ang ginambal naton kagaina tito nga ang mga warehousing, land banking, nabatyagan na nakita namon ang intent sa mga businessmen to come into Dumangas. So, ang port, sa security sa sa port sa Dumangas, kamusta ang security natin dira sa pagbantay, no? Hindi kita masudlan sa madamong ang mga illegal drugs. Kaya kung makasulod na, dapat kontrolado eh. Nga kung mahimo pa taton na gid. Anong operasyon dira nga nahimo sa aton nga otoridad parti dira sa pag anti-crime nga mga hublag? Well, we are still in direct coordination with Philippine Port Authority. Ara dira ang aton nga Philippine Coast Guard kag ang LGU nga mga personnel as well as the local police office naton ara dira. Naga-create kita sang 24/7 nga security group man na dira nga i-secure man hindi lang Dumangas ang gina-secure naton dira the entire province kaya amo ni ang gateway of the province of Iloilo going to Negros amo man na ang transshipment naton. That's why nga ang 24 hours nga security monitoring ara dira. And then mayara kitang task force Puerto nga gin-launch during the time mo sa kay Mayor Distura gin-launch na ang task force Puerto kay during the time ako ang ABC president. But prior to that may composite team kita nga gin-create nga gin-butang dira. So it started with a very simple concept nga may composite team and then gin-institutionalize next by the next administration by former Mayor Distura, now board member, kagin padayon ko man dayon pagbalik ko as mayor na naman, and then subong nga si Mayor BJ Biron ang mayor ginpadayon niya man. So may mga K9 dogs kita dira nga ginapanagiyahan man na sang Banwa, miyara man nga iyas sang Coast Guard. So ang task force na naging create is mainly to monitor, to oversee sang tanan nga in-out operations sa aton nga Port of Dumangas. Well, napahayag mo naman, Mayor, ang parte sa mga
porto, mga plano pagpalugang sang Coastal Road ra. Kadto kita bala sa politika. Kaya interesado ng kadaman. Sa palabuton ko nga 2025 election, ano padaganan mo? Di ko mo lang interesado na. Are you ready for re-election as being Vice Mayor? Kagi na to na istorya nga, hindi kita mag-tandog siya ka mag-istorya. Ikaw gidang interesado, Francis mo. Oo. Ano ang pamangkot mo liwat? Bati? Sa 2025, are you willing again to run for re-election being a Vice Mayor sa Banuasang Dumangas? Dati mayara kita gyapon yan, pure, heartily intent to serve. Wala pa ta kabalo kay ang grupo namon ara gihapon na under Congressman Ferch Beron, Mayor BJ Beron, and the entire Sangguniang Bayan as well down to the barangay. So kung anong decision sa grupo kag majority amo nang ginasunod namon. So hindi pa man takambal kung ano mga posisyon ina sara kay sa subong niya as the Vice Mayor, we still continue to commit na serbisyo ang tang banwa. O galing kay ang election 2025 na. Ang filing of candidacy October 1. Pila na lang kabulan no Tito Peter, doon nakibot ganya ako nga ginisip ko June 15 subong. So June, July, August, September. So matter of 3 months and a half filing na. Kag hindi na pwede ang mga pagbago-bago. Basa mo na. Oo, namin nga news. Panay Railway is also planning to connect Dumangas in our operation. Wow, thank you, Gid. So, balikan ko na karon ang Panay Railway kay grabing admiration ko ni sa ila sang una. Kag among ginangakon nga mga daw gina damgo ko bla permi kag gina invision man. Balikan ko na karon pro politika ni Francis daw. Siya excited mo. So wala pa kay ang filing to Francis October 1. Ginaistoryahan pa na kay ginaplanuhan kung ano ang mga padlaganan namon, but for now ang stand namon is we'll just continue to serve the people of Dumangas. Ang bilog nga SB member daw kapartido nyo din sa mayor, vice mayor kag ang SB member no daw wala gid sang strong opposition dira sa Banuasang Dumangas. Daw wala man. May mga nagdarag-darag ng mga independent, isa, kag may ara-alin sa opposition, pero wala ni sila ay nagapakita nga daw mga kwan bala, nga daw strong opposing group gid sila ya, daw wala. Kung ano iya ang kaayuhan, kag ginaistoryahan nga mangin maayo, wala gid problema. As the presiding officer, as the vice mayor, kay ako ang daw leader nila, we never really had a problem with regards to the promulgation creation sa mga layin naton, paghatag authority sa aton nga mayor, ang pag-adapt kung ano-anong dapat i-adapt, kung ano ang mga layin nga ginapasar naton. We never had a problem. Maayo yang among pagsinayuhay kag kung may gamay nga mga conflicting ideas. Ang konflikto, Sir Francis, ideas lang niya eh. Wala na iya ginadibdib ang mga conflicting ideas. It does not reach to a point nga naging personal na dayon. Ang different and conflicting ideas ginadiscuss lang sa plenaryo, and after siya wala, balik naman, ayuhay naman tanan. Kag ang namian ko lang sa grupo subong sa mga Sangguniang Bayan naton, kay the moment nga daw nang ibabaw kag na-assess abing nga maayong ideya sang isa, naga-yield ang majority sa ina nga maayo. So which is very, very good. That's why pwede ko masiling proud ako nga ang Sangguniang Bayan members naton has a strong conviction and stand kung ano ang dapat, anong maayo, while they are they are in full support sa mga programa sa aton administrasyon. Kamusta ang working relationship nyo kay Mayor BJ Beron? Kasi kay Congressman First Beron, kay may mga balita nga daw gasugod-sugod ka kuno Vice Mayor sa mga Beron? Ano ang sunggudan ko mabagay abi kay daw maayo man ang amon sinayuhay dira. May mga issues lang dira nga as I have said, lain gani ang contradicting ideas mo, conflicting ideas. O galing kay ang pag-conceive nila nga mga sunggod-sunggod, depende na kami mga bagay man kisa nga daw para tong nga ngayon lang kita mga bulig sa mga agencies, hindi man na iya sa Beron. It's about
the people within na daw hindi ma-address properly, hindi ma-address insigida, but it is not about the Berons. It's about the system, it's about the protocols na gusto man naton ma-address dayon. Pero ang mga sunggod nga na sa patag pamulitika kag sa mga administrasyon or any form of governance, hindi mo na malikawan, miyara ginadiraya. However, nagabalik kita gyapon sa commitment nga maserbisyo kita gyapon, urup danay man kita gyapon. As long as the executive and legislative does not forget the rapport, wala siyang problema. Wala gid. Musayan Japon. That's why ang ginambal mo blatid Tito Peter nung kay Francis nga kung ano ang working relationship. Basta ang support sa isa kag isa ara, wala gid problema, no? Kung may kinanglan ang sanggunian, i-present sa executive. Kung may kinanglan ang executive or ang mayor, ibalik dito, ihaboy sa sanggunian, sa legislative, and we will act on it. Wala gid problema. That's why nga ginambal ko nga proud ako nga ang aton mga sangguniang bayan very supportive ginaya. Kag ga-discuss na grabe ang diskusyon nanay kiti mga maalam ni, mga professional tanan kag ginarespeto tagid ang stance ang kada isa. But at the end of that session in the plenary, we will be able to come up with a very good stand and a very good decision. Ang isa ka Peter. pa, may eduka ka pa, Francis? Ang habot sa transport, wala ya ka mo problema nga makasulod diri sa Iloilo? So far daw wala kami nakabaton sa mga problema kay daw na regular man. Ang isa lang ka problemang sa nagligad nga ang aton nga approved provincial transport plan daw hindi pa smooth ang pag-implement kay may mga apektado bala nga mga locals. So amat-amat ang transition. Kag sa amat-amat sa nga transition nga ini daw natagan man ang tanan nga daw manami imanggali ini nga mga plano. However, hindi mo lang magulpigid tungod kay ti ang mga apektado mareklamo man. But ang maapektuhan ginatagaan taman atensyon paano naton mabuligan. Pero sa nasa Maluyag magkadto sa Dumangas, no? Kung magkadto sa mga kalan-andra nga nakahilira dra sa Coastal Road, ang problema sa wala sa lakyan kay iti makadto pa sila sa terminal. Double ride pa sila kag amo man sa pagpauli, manawag naman sila, masakay naman diba, makommute. Ang wala pa bala marigloy na ang inang mga bagay sa ato niya city government. Wala pa kita ko ka istorya sa mga amigo tabi sa city government, no, sa Iloilo City. However, ang mga ruta subong nga ginaprubahan sang provincial transport plan naton, may ara kita nga Oton, Pavia, some parts of Santa Barbara, may direct na dito nga mga buses, ang mini buses na bla, tupain na port gid. So kung gusto niyo maglagaw-lagaw dito sa port, sakay lang kamo dira sa mga mini buses nga na, ang tupa nyo Dumangas Port, makita nyo tong esplanade, naging paobra na to, ng boardwalk na to, ng Dumangas Coast Boardwalk. Makapahangin-hangin ka mo, makakaon-kaon ka mo to. Kag ang mga salakyan nga nagabiyahe dira, ara naman, may mga jeepneys kita dira, may mga L300. So, amat-amat lang Tito Peter, kay kung gulpihon mo, damo gid ang, I would say, mapiktuhan todo. Pero sa amat-amat, nga mahangpan sang tao, nga mo nigali ang operation, nami man. Kag ang ginapabalog naton sa Pumuluyo, nga may ara na dira gabiyahe subong, nga mga minibuses. Like for example, Dumangas ka, makadto ka sa GT Mall diri sa Pavia, to ko layo gid. Pero kung nabalaan mo nga may minibus dira sa may Dakutan, diri gaagi sa may Pulaw, Bangga Bante, pwede ka gaya kalabot dili sa Pavia. Galing iban way pakabalo. So dapat mabaluan ina. That's why nag-propose ako nga butangan bala sang mga tarpaulins, no, or signages nga amuning biyahe sang minibus. Kay manami man yang mga tawo, tapalagaw-lagawon taman mo. Di ba? Makakita mo sa iban nga lugar, and then you learn from other municipalities and other towns man. Gali magatilingala, guro may ibang tingala nga permila Dumangas sa bilog nga 4th District. Do Dumangas ng permiaton nga Abi Francis sa mga mayor sa kagkuan ni under sa umbrella ni Congressman Perch Biron, imbitaraman o kung si Perch Biron, di dapat makadto di. Well, imbitado si Congressman Perch Biron, pagi kay Vice Mayor Onal Gulis nga mangin bisita nato di sa
Kapi at Issue TV program. Pro labay akon bala Vice, isa Yes, sa mga sir. obstacle din nakita na to. Di ko madis. Halin ka bala sa syudad sa Iloilo, pakanto ka sa Dumangas Port, nabiligid ko kagabi yun, sakyan mo L300 van, nao ka na sa Banuasang Dumangas, sakyan naman ka sa Sikol. Nga, wala ka mo plano nga i-direct nun lang ang biyahe sa L300 van from Iloilo City to Port. Dumangas Port. Yeah. Dapat hindi nyo pag-limit ang oras, ra? Kay ang barko nyo 24/7, ang L300 van lang daya nga nagabiyahe Iloilo City to Dumangas Port daw alas 6 lang. So daw na budaya ng mga pasahero nga nag-agi na sa Dumangas Port. That's very true, no? Nga amugin man ang reklamo, kita mo do akig kaya gani, oh. Well, Pero matuod na siya. Pero ginaplanuhan gina. In fact, may ara kita mga proposals, Francis, nga ang mga salakyan, ginaalaw namon dira akong gabi para nga mahapusan man bala ang mga nagaabot dira akong gabi or kagahon may masakyan pakadto sa syudad. So may ara ina dira subong ginaalaw na da nga may mga parking spaces sa gwa sang port. Now, amo ba nang isa kadako nga plano dira nga ang plano sini is Dumangas Port Hub nga may terminal kita dira sa gwa Yes, mismo sang oo. port. May ara dira ang task force, dira ang drop-off points sang mga pasahero, may parking, may pick-up point. So, ginaplanuhan gid na dira. That is why nga hindi naman maglawi gid ang Chimpo, pero malabot gina nga mga plano para nga magtawhay man kag maserbisyohan maayo ang mga pumuluyo natin. Hindi lang Dumangas, bilog ni hasta probinsya kag City of Iloilo. Kaya okay. bala mo nung Peter, no? Abot ka na gabi sa Dumangas Port. Ang sakay mo yung tricycle from Dumangas Port, Iloilo City, tricycle. Mahal pa. Mahal pa kag hazard pa sa Delikado, eh. sa dalan kay isa may mga highway na nga wala suga kita sikol agyan mo na sulalawi padulong diri sa syudad sa Iloilo. Common complaint, ginabati ako na Very true tricycle na. mo sa ano. Ako, accepted and admittedly, amugin man na siya. That's why nga, wala ko ginadinay, ginapungkuan naman, kaya ginaplanuhan pag kung paano nato masabat yun ang mga problema. Salamat kid Vice. O, we're running out of time na, no? Makadto na kita sa last issue na ubos ko na kape ko, idunganon ko na ang kape ka, gisyo tapuson ta. Pero antes na, dali lang, unahon ko paginan niyo, kailan tao si mo, karon masinsya, karon ginak na, wala, ta gina-ignore tas na. Shout out to the following, Sio Himinia, mag-anak ni, Joel Dumangkas, taga Dumangas ni. Joel. Ivy Himinia of Olongapo City, pero na-blues ko man ni, pamangkin. Lite Estacio, mga taga Davao na niyo. Martlon Asuncion, to Emily Pandong, mga gwapa, mga, kuwan ba, General Lawin, Jacqueline Viva, Ivan Denibio Sudario of Malaysia, Luciano Abiliar, sila kay Abiliar, galantawan, Manuel Bella. Now, ang isa na kesyon balanta, parigin mo, numukay na. Ang Panay Railway. Abe, kay gusto sa Panay Railway, maangot man da sa port sang Dumangas. Mas the best nga plano gid na yan. Okay. Kay kung maagi ka mo sa Dumangas ang railway, kay nabatian ko na nga i-revive naton ang railway system diri sa province of Iloilo, kag dugay na namo ginaistoryahan. Ako as personally personal lang yan on a private manner, gusto ko gid na. Then as a former mayor, mas gusto ko pagid na siya. Kay kanami gid nga makonekta ang bilog nga panay, ha? Apat ni ka probinsya, Aklan, Antique, Capiz, kag Iloilo. Kung makonekta ni by railway, para sa ako niya, pinaka-the best ini mo, nga manami bilang mga transport system ta. Damo-damo ga biyahe, halin, iban nga pungsod nga nasyon, pakadto sa Kalibo or Katiklan. Kaya totong Boracay mo. Wala na sila gagwa dira sa Katiklan. Kaya wala na sila sang sakyan iban. Pero may railway system kita dira kag manami nga mga shuttle ang gamiton, pwede sila ka sakay naman didto kag magpakadto Antique, pakadto kay Iloilo. Kaya regular ang ruta mo. So in short, kung magkadto ka sa Boracay, kadto ka sa Iloilo, mapos ang magkadto naman sa iban nga mga probinsya. Kag kung mag-agi ka mo diri sa Dumangas,
ginapapalapit na pagid yan pang taga Negros. Kaya titabok lang mo di sa Ruro, sakay ka mo train, libot yun ang bilog nga panay. So, very and highly positive gid ina iya nga mga proposal nga ibalik ta ang railway system diri sa Panay kag sa Iloilo. Okay. So, nalabutan natin oras. Kakubos ba? Terisang aton kamera. Kulang ni sa ka oras, dapat mga 5 ka oras yung storyata dito. Kulang Francisco, kulang. May isa pa di ka banyira nga pamangkot ang ginapreparar ko. Kailangan mo at least we know about Lumangas, no? We know about the town of Lumangas and the booming town. So, wala nakita panahon, kadamo, pag-isang nga sululod ng mga lalantaw. Siguro, pangayuan lang si Vice Mayor Unal Goles ang iya nga parting words kag mga paibalo sa aton yung mga tumalanaw nga kadamo gali sa mga foreign countries nga mga Pilipino dito ang nagalantaw sa aton programa. Well, thank you gid no Tito Peter kag Francis, thank you sa aton nga programa diri nga ginimbitar ninyo ko Kape kag Isyu. So sa tanang nga nagalantaw worldwide, globally na ginigali ang malabutan sang ining pahayagan. Mayong adlaw gid sa inyo tantanan I hope nakaintindi mo kamo sang Hiligaynon namon diri. Kay base ni kamo kaintindi bla sang Ilonggo Hiligaynon nga istoryahanay. Thank you for watching kag sa tanang nga mga dumagasanon. Kabay pa nga ang support ninyo aragyapon kay what we are doing together with our Mayor Biron and Congressman Ferd together with Governor Toto Defensor para ginis kayuhan sang atong Banwa kag probinsya sing Iloilo. We're just here to give you our utmost sincere service publicly. Ari lang gid kami diri ang inyong amigo kag inyo kasimanwa si Unal taga Ilaya 3rd. Wala na. Mayong adlaw sa tanan. Okay, damo salamat. Abi Francesimo. Salamat gid sa inyo tanan no kag ginapasalamatan nato si Police Colonel Hero Rasalan sa imbitasyon kagabi dira sa media night sang IPPO. Salamat gid. And also to Colonel Juristi Coronica for sending us one of your men sa field nga naka-guest diri sa aton programa na ibalantang katabo sa operasyon sang kapulisan sa idalom sa imong pagdumala. Thank you, Colonel Coronica. So, nalabot na natin yung oras. Ang damo nga salamat sa atong tagbalay kay Mr. Tan sa More Power, sa Metro Pacific Iloilo Waters, kag sa tanan nga mga suportas nga programa sa aton LGU, kay Mayor Jerry Triñas, kay Congressman Jamjam Barunda, kay Congressman Joang, kag sa tanan nga katapos sa sangguniang panglungsod. Maraming salamat sa inyo tanan pagpud sa diri nga oras ang programa ta. Makitay kita sa masunod na Sabado, the same venue, diri sa Hotel Del Rio. Yes. Ini ang inyong host, Peter Reminia, kag sa aton Director, Adam Flores, in behalf sa aton Sekretarya, kay Ann Reminia, mayong aga sa inyo tanan, and may God bless us all. Thank you very much.